natuto. Masaya. Diba? Yes. Yung nga hindi marunong It's the tumugtog. joy of the Lord. Diba? Sabi niya, yung hindi marunong tumugtog, natuto, diba? Eh, yung hindi marunong sumayaw, natuto. Sumayaw. Galing, ano? Diba? Alam mo, sa totoo lang, yung ganito palang, ano, Hindi yung ganito natin palang mawari, no? Yes. Ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Yung mga Amen. yung mga- Amen. Napakasarap magpuri. Yung mga ganito palang The Holy gawain, Spirit mayroon palang is magandang in this idinudulot. Isipin mo na lang yung mga sinasabi. Spirit is... Isipin mo na lang yung mga tinutulig sa tayo. Naranasan mo na ba na anong ganito mo? Ano ka? Burn again? Diba? Hindi nila alam nag-burn tayo ng pots dito. Diba? Diba? Oh, na-burn ba yung pots nyo? Oh, diba? Yun na lang sumisigaw, tumatalon ka, na-burn yung pots. Yes, nagbe-burn po kami ng pots doon. Hintayin mo, baka ikaw ma-burn doon. Diba? Kasi minsan, di ba marami, di ba? Yung, lalo pa pag nakausap mo yung mga ibang, hindi na tayo mag-mention ng mga ibang denomination, di ba? So pag nakakausap sila yung sagrado ako eh. Sagrado ako. So pagka ginaganon, masyadong nagkakaroon ng diskusyon. So iwas ka na lang. Di ba? Nagbaburn kami ng pots doon. Diba? Para So kami dapat alam ninyo kung kailan magsasalita at hindi magsasalita ang Kristiyano. Amen? Yes. Dahil ang isang karakteristik ng Kristiyano ay Slow to speak. Amen. So, slow to speak. And of course, the Holy Spirit. Ano yung fruit of the Holy Spirit? Mapagpigil. Self-control. Self-control. So, alam ninyo yan. So, my dear brothers and sisters. Iyon. Tawag na ito. Siyempre, hindi na natin masyadong pakakabaan pa. Pero, gusto natin sila tanungin. Na-bless ba kayo sa ating praise and worship? Amen. Hindi halata. Hindi ko masyadong naramdaman. Nagsisisigaw sila doon, nabini ako eh. Diba? Diba? Isisigaw sa buong mundo. Sabi ko. Sino ang kinabahan? Ayun, no? May kinabahan ba? Meron. Kagabi? May konting kaba? Kapatid, hindi sila kinakabahan. Alam mo, di ba, pag kinakabahan ka, ang tunog ng puso mo, tug, tug. Pero pag excited, tug, tug, tug. Diba? Ang iba, Excited sila kasi sino mga mga nurses? graduation. Sino makarelate si ate at ang nurse, no? So, sino ang mga medyo kabaro ko dito? Ang iba, hindi makasalita pag kinakabahan? Na pinapawisan? Siyempre, bago tayo dumating doon sa exciting part, kailangan muna natin makinig sa short exhortation ni Headed by Pastor Ramil. Acts Chairman, Pastor Ramil. Pastor Ramil. Kayabian. Kapatid ni? Hindi. Hindi. So, hindi yun, ano. Praise the Lord. Hallelujah. So excited kayo dahil graduation, ano? Another term ng graduation is commencement. Tama? At ang ibig po ng commencement, ang ibig sabihin ng commencement is magsisimula ka pa lang. Right? So, kayo na mga gagraduate sa hapon na ito, it is the very start na hawakan ninyo yung araro na sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Right? Ang habilin niya is walang hahawak nung araro na lumilingon pabalik. Right? No one will put their hands on the plow and look back. Amen. So this is the point of no return. Amen. For you, musicians, singers, because all the things that you will do is for the glory of the one who deserves all the glory, and that is Christ alone. Amen. So let's bow our heads and let's pray. Father, I just want to thank you for this privilege that we can dine with your words, and we thank you, Lord God, for the message that you have prepared for us. Open our heart to receive, Lord God, a message that the Holy Spirit will reveal unto us. Thank you, Lord. Make your word alive in our lives. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. So siguro dahil naka-emphasize po yung announcement, short message.
So mga 5 minutes before 5, tapos na po ako. Alright, so I just want to read this passage from Hebrews chapter 12. Pamilyar po ito sa inyo. And verse 2. Ang sabi doon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Many of the Christians knows what happened to Jesus Christ. Kumbaga, sa Pilipinas po ngayon ay inaalala yung tinatawag nating Semana Santa, right? So they are remembering kung anong nangyari sa Panginoon. Everyone knows what happened to the Lord Jesus Christ. But this is what they don't know. Ito yung hindi nila nalalaman. Ano yung implication nito sa iyo at sa akin yung ginawa ng Panginoon. Right? Alam naman po natin, no? It is all written in the scriptures kung ano po yung ginawa ng Panginoon. And I want you to pay attention carefully sa mga babasahin ko pong text. Marahil ay nabasa niyo ito randomly, pero hindi nyo nabigyan ng diin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Right? But before we are going to proceed, I just want to have yung, gusto ko lang na magkaroon kayo ng inspiration while you are entering into the ministry of music, while you are entering, yung kung parang bibigyan natin ng inspiration yung inyong adhikain na papupurihan ng Panginoon. Kaya, meron po akong ipapakitang short video. Weeping? What? Weeping, yes, yes. Kasi itong ginawa sa Panginoon ay well presented po dun sa pelikulang The Passion of Christ. Sino na nakapanood doon? Right? So, nung mapanood ko po ito, and every time na panonoorin ko, I cannot help but my heart to cry. Dahil ganun pala talaga yung sobrang pagmamahal ni Christ sa ating lahat. And kung may play po natin, Pastor, yung video, maikli lang po. Ito yung hinagupit ang Panginoon. And before that, I would like to quote Isaiah 53, verse 3 to 5. Nasabi po doon, surely He took up our infirmities, and He carried our sorrow. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. So yun po yung naging implication ng pagkapako ng Panginoon sa iba. Ano na lang storya na lang. And this is the historical event in the human history na talagang pinatutuhanan po ng maraming eyewitnesses that even to the point of death, hindi po nila itinanggi si Jesus Christ kasi nakita nila mismo. What about you? Sige po, pakilakihan natin ang screen. And I want you to pay attention carefully doon po sa parusa. Actually, this is not the full punishment of Jesus Christ. No, huwag nyo na lang pong intindihin kung siya nga ba yung mukha na yan. No, that's not. But the act is Gustav!
Amen, Pastor. Pwede po i-post na po natin. And I want you to put that in your mind, yung how He suffered and died. And this is the implication of what He has done on the cross. Pamilya sa inyo yung chapter, 2 Corinthians chapter 5. Ang paborito natin is yung verse 17. Therefore, if anyone be in Christ, he is a new creature, all things are passed away. Behold, all things become new. Amen? Ang isa po sa ikinahanga ko po dito sa 2 Corinthians chapter 5 ay yung mga sumunod na verses. So I want you to jot down these verses. Verse 18. And all things are of God who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ. So yung nangyari pala na paghagupit sa Panginoon is for you and me to be reconciled with God. Meaning God is not mad at you, God is not disappointed, God is not angry with you. Amen? And then sabi niya, to reconcile us to Himself by Jesus Christ. And hath given us or to us the ministry of reconciliation. So the only message that we will relay to the people is the reconciliation between man and God through Jesus Christ. And then ito yung isang maganda, verse 19. To wit that God was in Christ reconciling the world, meaning you and me, unto Himself. Ito yung parang pinaka-icing on the cake, yung susunod na sasabihin po ng verse. Nireconcile niya tayo sa Diyos. Ang sabi niya, paano niya ginawa? Not imputing their trespasses unto them. I don't know if you catch that. Pero nung makuha ko po yung message na to, I was really rejoicing and sabi ko, Lord, salamat. Maraming salamat. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Why? Because of that weeping on Jesus Christ, God is not recording any of your wrong and mistakes. Amen. Isn't that a good news? Amen. Siguro marami sa atin hindi pa natin alam yung good news. Kasi kung sabi nga sa Psalm 103, if the Lord will mark our transgression, walang makakatayo dito sa harapan ng Panginoon. But He chose not to remember your trespasses and mine, because Jesus Christ suffered and died for all our sins. Amen? That is the good news of the gospel. Na ikaw, na dating rebelde sa Diyos, wala naman kasing tao talagang gustong hanapin ng Diyos. This is all because of God saying, He first loved us. Kaya tayo nagmamahal sa Diyos. And the good thing is, you and I, according to St. Paul, are the temple of the Holy Spirit. Nabasa niyo na po yun? 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit? Lagi ko itong sinasabi sa church namin.
kayo ang templo ng Diyos. Just imagine how holy you are in the sight of God, being the temple of the Holy Spirit. Right? Di ba deserve ni Jesus na palakpakan siya? And if you will study the episodes of Paul over and over and over again, nire-remind niya tayo yung identity natin sa ating Panginoon. And for the last minute of my short time, I would like to call on Kuya Jun. Kuya Jun, halika. Gagawin kitang model. Sige po. Para pansamandali lang po ay gagawin natin model. I just want to demonstrate to you kung anong nangyayari during the Old Testament, yung animal sacrifice. Sorry animal sacrifice. Yung sheep, di ba? Nag-offer sila ng mga animals. Ganito po kasi ang kalooban ng Diyos. During the Old Testament, bago ka makalapit sa Diyos, you have to confess your sins and you have to offer an animal sacrifice para magpatawad. Amen? Yun po yung ginagawa. So magdadala ang isang mananampalataya sa Diyos ng isang kambing o tupa or any animals that required by the law, at dadalhin niya ito, ihaharap niya sa high priest. Correct? And then yung high priest, he will examine yung kanyang ino-offer na animal. Kung meron siyang defect, kung meron siyang kapintasan, reject. Amen. Right? Pero kapag ka ito'y walang kapintasan, i-accept ng Diyos yung offering. Amen. Right? So ang nangyari, instead na i-require ka at ako ng animal na isa-sacrifice, Jesus offered Himself Amen. as the Lamb of God. Kaya sa tuwing i-examine ng Diyos Ama ang ating offering si Jesus Christ, walang kasalanan, walang kapintasan, your offering is accepted as the Lord. That's the good news of the gospel. Kaya every time na lalapit ka sa Diyos, ang Panginoong Jesucristo ang siyang dugo na luminis sa akin. Praise the Lord. You will go to heaven not because you are good. Amen. You will go to heaven because God is good. Amen. Yung mga pumupunta sa heaven, walang kasalanan. Salamat sa Diyos, lahat ng kasalanan mo at kasalanan ko, the Lamb of God took away our sins. Amen. As far as the east is from the west, that's how far He has removed our transgression from us. Amen? Amen. Ikaw, sa tingin ng Ama, when He look at you, when He examine you, He sees the lamb offering, which is our Lord Jesus Christ. Amen. Amen? Ang tingin niya sa iyo, ang kanyang bugtong na anak na nagsakripisyo para sa kasalanan. Lord, amen. Ikaw dapat yung hinakagupit. Ikaw dapat yung dinuduroan. Ikaw dapat ang sinusuntok, sinasampal. Amen. Pero, Jesus took your place. Amen. Para na sa ganun maging acceptable tayo sa Ama. Amen. Amen? Kaya nga sabi niya, no? He offered Himself once and for all. Hebrews chapter 10 verse 14. Sabi niya doon, no? For one sacrifice, He has perfected you forever. Amen. Amen. Glory to God. And one more thing na gusto kong ipakita, no? Doon po sa Isaiah chapter 54 verse 14, 52 verse 14. I'm sorry. Kung ano yung naging itsura ng Panginoon after na nakagupitin siya, no? Nilagay ko rin po dun sa isang page, Pastor. Kasi ang sabi dun sa Isaiah 52 verse 14, namangha ang lahat na nakakita sa Kanya, at parang nag-isip sila, tao ba ito o hayop? Kasi hindi na nila ma-recognize ang mukha ng Panginoon. His visage was totally marred. I-search niyo po, no? Yan po yung ginamit kong word. Yung marred visage. Visage po kasi is yung face. So pag sinerch nyo sa Google yan po ang lalabas. Ganyan po ka ang itsura after ng mapanis ang Panginoon. Hindi ma-recognize yan.
Hindi na ma-recognize kung hayop ba ito. And then, ipagpapalit mo lamang sa isang araw ng pagpunta sa bata. Amen. Right? Ipagpapalit mo lamang sa isang overtime. Maglalaba? And then, ipagpapalit mo lamang dun sa pagtatampo. Si Jesus ay natural. Pinalo, sinampal, binugbog, sinipa. Tapos ikaw natansikan ka lang ng laway, ayaw mo nang mag-attend. Hello? Ganun ba? Ganun ba ang importance ni Jesus na sinasabi mong ikaw ang aking tagapagligtas? Ganun ba ang magiging treatment natin? Ganun ba ang ating sagot sa ginawa ng Panginoon na tayo ay kanyang i-reconcile sa Diyos? Ganun lang ba ka? Para bang mas marami pa no yung halaga ng 30 piraso ng pilak na yung pinagpalit ni Judas. Right? Sometimes we just ignore. Kasi nga, ang problema sa ating mga Kristiyano, pagdating ng pagsamba, ginagawa na lang nating autopilot. Biyernes ngayon, punta ako sa church. Kung paano siya pumasok, ganun din siya lumabas. Pag tinanong mo, anong message ni Pastor? Ayun. Ganun lang. Pero hindi natin talaga isinasa puso si Jesus Christ na nag-suffer sa atin. So, gusto ko lang basahin yung sinasabi kong text. Isaiah 52 verse 14. Yung Isaiah 52, yan. As many were astonished at thee, his visage was so marred, more than a man, and his form more than the son of man. Sa Tagalog, mas maganda yan if meron tayong Tagalog. Hindi na nila ma-picturean kung ito ay hayop o tao ba na binugbog ng sobra-sobra. Right? And then, sabi ko nga, ganun lang, hindi lang nasundo. Ayaw ko na mag-attend dyan. Hindi naman ako sinusundo. Right? Napakapalad natin dito sa Saudi Arabia. Sa Pilipinas, pag-attend ka sa church, bahala ka mag-commute. Dito, door to door. Amen. Tapos, hindi mo pa makitaan ng gratitude and gratefulness sa Savior natin. Right? So, tapos na yung maikli. Salamat sa ating sacrifice. So, in conclusion, I just want you to remember yung sinulat ni Apostle Paul sa Philippians chapter 1, verse 6. Favorite verse din po natin ito, no? Life verse din natin. Ang sabi doon is, He, Jesus Christ, who began a good work in you, is faithful to complete it until the day of Jesus Christ. Right? Nakaka-important ko. Philippians chapter 1, verse 6. Being confident of this very thing, that he which hath began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. So, kumbaga, ang inumpisahan ng Diyos sa iyo ng pagpapabanal, tatapusin niya hanggang makita mo ng mukhaan si Jesus Christ. At sabihin niya, well done, thou good and faithful servant. Amen? So, bakit ka pupunta sa langit? Dahil mabuti ka? Hindi. Dahil mabuti ang Diyos. No, there are some argument na lagi nilang ina-argue wala naman daw silang inaargabiyadong tao, hindi naman nila inaapakan and all that. No? Yung kanilang usual na excuses, sinasabi nila na tumutulong naman sila sa mahihirap and all that. Yung mga pansariling pagmamapuri sa sarili na sinasabing ito yung dahilan kung bakit sila mapupunta sa langit. No, when you say that, para mong dinuduroan si Jesus Christ sa mukha. Para mong sinasabing, I don't need your sacrifice. Kaya ko lang. And you know, one of the signs of the end times, yung ang mga tao ay magiging selfish, magiging makasarili, magiging masuwain sa mga magulang.
No, sometimes ang tinitingnan lang natin ng mga signs ng end times is yung mga lindol, katulad sa Thailand and Myanmar. Right? Pero isa sa mga end time sign, lalamig ang pag-ibig ng marami. You know why? Because there is no foundation. There is no foundation on what Jesus has done for them. There is no gratefulness sa ginawa ng Panginoon. Kaya nga kung makita mo pagpanambahan, laging parang ang sarili ang ipinagmamapuri, hindi ang Diyos. Right? Kaya nakakalungkot minsan. And with that having said, I just want to close with prayer offering para sa inyo. Let's bow our heads once more. Heavenly Father, once more, tinatalaga po namin ang mga graduates sa Ministry of Music, Lord God, voicing, instrumentalists. Sa inyong mga kamay, Panginoon, namin ipinagkakatiwala. Salamat sa iyong pangako, Lord God, na ikaw na nagpasimula ng mabuting bagay sa amin ang siyang tatapos ng aming nasimulan. Pinagpapasalamat po namin ang inyong pagkatawag sa amin, Lord God, ang pag-acknowledge mo. Salamat, Lord, at hindi mo kami itinanggi. Katulad ng iyong pangako, lahat ng lumalapit sa iyo ay hindi mo itinatanggi, Panginoon. Salamat po sa aking mga kapatid na nag-alay ng kanilang mga talento, Panginoon, wherein in the first place, ikaw po ang nagbigay ng mga talento na ito. Na marapat lamang po namin i-alay sa inyo, Panginoon. Lord God, hindi namin iwawaglit sa aming kaisipan ang pasakit na ginawa ng aming Panginoong Kristo upang kami ay maging katanggap-tanggap sa inyong walang harapan. Kaya sa oras na ito, maingat po namin ibinibigay ang pasasalamat sa iyo. Pagpupuri na tanging sa iyo lamang po nararapat. In the name of Jesus Christ, this all we pray. Amen. Amen. Ayan, maraming salamat po, Pastor Amil, sa nakaka-inspired na short exhortation. Pero, grabe pa rin yung mukha ni Jesus nung time na yun. Visage. Oo, hindi ko talaga hindi mo makilala. Pero sa totoo lang, nagulat talaga ako doon sa visage na picture na yun. Pero nagulat din ako dito. Si Pastor ba to? Diba? Si Uncle yan, si Uncle. Pinagpala talaga yung mga kayaban, ano? Hindi ko malaya mga tao. Diba? Let's give a round of applause to Pastor Parin. Grabe ang sa kanya ni Lord, diba? Hindi po talaga. Anyway, masyadong ano ko dun, ng konti. Na-post ako doon sa visage na mukha ni Jesus. Ano. Kaya yung mga nag-overtime dyan. Overtime ba? Overtime ba? Hindi na. Hindi naman. Yung mga nagtatampo dyan, tampo pa? Tampo pa. May second thought na tayo, no? Okay, ate dito na. Yung mukha ng Panginoon. Ate Joyce, ready ka na ba doon sa exciting part? Of course. Yan tayo eh. Pero siyempre, bagong lahat, please give ourselves a round of applause! Siyempre, tatawagin na natin yung mag-recital. Ready na kayo? Okay, bago natin natawagin yung mga mag-recital, kwento ko lang, di ba, sino nagdagat nung bakasyon? Sino nagdagat? Parang ngayon? Ayan na, kami nagdagat. Kasi kanina kasi, di ko kwentuhan kami. Pero kami napuntahan ng isang magandang resort. Hubub. Oo, sa Hubub, ang ganda. Oka-Air, beach resort. Nung sinabi ko, saan yung kaya Bill? Hubub. Sabi niya, Horay. Pastor Hubub, sabi ko, Hubub, Horay. Hubub.
Okay. Okay, tinatawagan na natin. Isang malakas na palakpak ulit! Para sa Recital Group Number 1! Okay, tinatawagan na po yung mga member ng Group Number 1! Hep, hep! Oh, Jesus! Okay, group 1, ito na yun. Moment to shine. Ay, mga worship leader. Amen. Sino gusto magawa? May mamay ka na? Amen. Praise. So, bago po kami kakanta, ang kakantahin po namin ay Happy Day. Amen. Nais ko pong basahin ang 1 Corinthians chapter 15, verse 15 to verse 25. When the perishable has been clothed with the imperishable and the mortal with mortality, then saying that his written will come true. Death has been swallowed up in victory, where death in your victory, where death is your sting. Amen. Ang pinakamasaya sa araw natin, amen, nung napagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus ang kamatayan. Dahil napagtagumpayan ng ating Panginoon ang kamatayan, tayo ay may panghabang buhay na kaligtasan. Amen. Kaya palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah! Amen. Happy day.
be the same. Oh, happy day, to wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, to wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Okay, mga kapatid, hallelujah! Yan ang praise ng Matthew Group. We're calling for the group number 2. Their group name is Mark. Please give them a round of applause. Group number 2, Mark. That's it. Amen. Hallelujah. The greatest day in history. Let us beaten by Jesus Christ for all He has done. We save, we Redeemer. Amen. Hallelujah. Awitan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. 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 Excited po, excited. Amen. Excited po, excited. Pinapalo ko sa inyo.
the praise.